Hi Libra, kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your March kapalaran para sa mga Libra. Sun, Moon, Rising, and Venus signs general love reading. Although baka may mensahe din sa career nyo, tingnan natin depende kung anong cards ang lalabas. So, kamusta kayo guys? Comment present mga Libra. So, remember na since general reading, pwedeng mag-resonate o hindi. Pero pag nag-resonate, comment nyo para alam ko. Okay. Sa mga nagtatanong po, meron po tayong private reading. May bayad po yon kasi ikaw mismo ang i-reading. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko at yung mga links sa legit na social media accounts ko. And for those naman na nagtatanong about crystals, bisitahin niyo po yung Instagram ko. Pa-follow at support na din po sa aking Instagram page. Thank you so much! Okay, Libra. So, ang unang mensahe para sa'yo, feelings. Oh my gosh. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. Ang lalim ng pagmamahal mo sa taong yan. Take time out daw. Ibig sabihin, kailangan mong ma-experience kung ano ba itong nararamdaman mo. Kailangan mo pagdaanan yan. Mukhang calling mo yan ngayon, Libra. Okay. The Sun. Oh my gosh, the mice. Guys. So may bagong simula connected dito sa problem. Ayan, itong mice kasi symbolizes problem eh. Mukhang very optimistic ng vibe mo. Pinoproblema mo to eh, pero ngayon, parang kaya mo nang harapin yung problem or yung sitwasyon. Kasi may sun ka, this is about new beginning. This is also about leadership na kumbaga, itatry mong ma-achieve yung balance ulit or yung harmony dito sa connection na to. Kasi mukhang nagkakagulo or kung ano man tong problem nyo sa person nyo. Okay. So from the tarot, ang overall energy mo is the universe. Oh my gosh. Libra, new beginning. Endings and new beginnings actually. Bagong-bago yung energy mo ngayon. Ang dami mong pinagdaanan pero iba na ngayon. Ayan, kita mo merong portal sa likod niya. Diyan ka galing eh. Galing ka sa isang napakahabang cycle. Ngayon, ito ka na, handa ka na magsimula ulit. So, fresh na fresh yung energy mo. Okay. And, parang sinasabi dito na tinutulungan ka ng universe. Kasi yung pangalan mismo ng card, oh. Ayan, the universe. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Laging merong guidance at blessing na binibigay sa'yo. Ayan. And I just saw 202. Dalawang 2 sa clock. Okay. From the recent past, 8 of Cups, Knight of Cups, the Hanged Woman. May tinalikuran kang person na minahal mo yung taong yan eh, pero tinalikuran mo siya kasi meron kang kailangan ayusin sa sarili mo. Sa totoo lang, mahal mo yung taong yan, pero tinalikuran mo. Bakit ganon? And then, na-realize mo din na bakit ko nga ba ginawa yun? Ang nakita ko dito is sacrifice eh. Parang sinacrifice mo yung love. Kapalit ay makapag-focus ka sa sarili mo. Gawin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Ayan, nakahang kasi siya eh. Parang sinacrifice mo yung love. Okay. Ayan, nalaglag yung isang card. Teka, pulutin ko nga. Tingnan natin. Ano ba to? Synchronicity, a divine soul counterpart. Relationship is blessed with amazing moments of synchronicity. So, siguro nakaka-experience ka din lately ng mga synchronicity sa mga signs, mga numbers. Ibig sabihin, binibigyan ka ng guidance. Ganun lang naman yon. Hindi naman nakakatakot yon. Sa totoo lang. Kasi lahat naman tayo, meron tayong guides. 'Di ba? Okay. So, tingnan natin yung nasa current energies mo. 4 of Pentacles, 10 of Swords, 9 of Wands. Akala ko 7 of Wands. So, Libra, naayos mo na yung sarili mo, pero feeling mo hindi ka pa ganun ka-ready. And then, merong isang cycle na nagtapos dito. Kita mo may mga sun, oh.
Remember guys, meron po tayong lunar eclipse ngayong buwan ng March. Kaya I feel like influence ka ng napakalakas na energy na yon. And sa totoo lang, very optimistic, very positive ng dalang energy sa'yo ng eclipse na yan. Kaya parang nafe-feel mo dito na kaya mo namang i-conquer yung problems mo, ayusin yung mga kailangan mong ayusin. Although may nakita din ako sa'yo na nagsaset ka ng boundaries. So, syempre piliin mo kung ano yung healthy sa'yo, ano yung hindi healthy para sa'yo, kung ano yung priority at hindi priority. Kasi, parang defensive ka dito eh. Meron kang ka-deal na parang ikaw yung sinisisi at ayaw mo ng ganon. Kaya, nasa defensive mode ka. Parang sinasabi mo dito, hindi ko pa nga na-perfect yung sarili ko, but ko ibibigay sa'yo yung panahon ko or yung energy ko. 'Di ba? Pero, nag-worry ka, ibig sabihin, mahalaga sa'yo yung taong yan. Nagkaroon ng ending dito, guys. So, parang nakita ko na somehow ready ka na. Okay, pero yung nga lang, meron lang feeling na parang defensive ka. So, baka feeling mo na sinisisi ka. Siguro ang masasabi ko lang, be straightforward din. Kasi, mukhang nasa isip mo lang eh. So, siguro ini-imagine mo na ikaw yung sinisisi, pero sa totoo wala namang sinabi na ganon. So, pag-aralan mo ng mabuti yung situation mo. Okay? Consider mo din yung mga mga bagay na mahalaga. Okay. Sa near future, Ten of Pentacles, the Chariot, the Empress. Oh my gosh, ang ganda. Alam mo, sa totoo lang nakita ko dito, super in love ka. Ipaglalaban mo yung taong yan, yung connection na yan. Siguro, ito yung hinihintay mong blessing na dumating na maging handa ka para ipaglaban yung taong yan. Kasi sa current mo nakita ko na defensive ka, sabi ko nga 'di ba? Pero lumabas din dito na iniisip mo din na mahal mo talaga yung taong yan at willing ka na ipaglaban siya. Posibleng magkakaroon ng travel kasi merong the Chariot. Ikaw to the Empress. Si Libra to eh. Ganda ng card mo. Ang kahulugan kasi ng Empress, kita mo buntis siya, 'di ba? Ibig sabihin maraming blessing, maraming opportunity. It's up to you kung alin diyan yung uunahin mo or bibigyan mo ng pagmamahal mo. And sa nakita ko, alam mo naman kung ano 'yon. Merong special person dito, guys. Sobrang komportable ka sa taong 'yan. May legacy kayo Ten of Pentacles. Posibleng bahay, may bahay kayo. Lupa, ayan kung ano man 'yan. May lumabas din na partnership. And yun na nga, ilalaban mo yan kasi calling yan sa'yo. Itong Chariot card kasi, this is a card of as above, so below, di ba? Kumbaga, ibig sabihin kumo-connect ka sa higher self mo, kung ano gusto ng higher self mo para sa'yo, kung ano gusto ni God para sa'yo. And yung physical na person na Libra, gusto mo rin. As above, so below. Okay. Okay. So, mag-clarify tayo, guys. Bakit? Bagong-bagong energy ni Libra ngayon. Okay, ito na agad. May sagot agad. Bilis naman. Kasi hindi ka na masaya sa mga nangyari. Kaya ngayon, nainip ka na eh. Nakita ko dito parang naging stagnant ito ng matagal. Kaya ngayon, pinag-aaralan mo kung pwede na bang magsimula ulit. Kaya ko sinabing pinag-aaralan mo kasi Knight yung card mo dito eh. Si Knight kasi, maingat yan eh. Kumbaga, sinisigurado mo din na tama din yung magiging desisyon mo. Ayaw mo din magkamali. Sa bottom of the deck, Queen of Pentacles. So, syempre, pinapahalagahan mo yung sarili mo, yung energy mo. Two of Swords. Okay. Nagdadalang isip ka din sa totoo lang. Alam mo yung bago na nga yung energy mo, pero parang
hindi ka pa rin ready sa relationship or sa love. Kasi lagi mo pa rin iniisip na, paano naman ako? Parang ganun yung lagi mo iniisip. At ang dahilan yan is because of fear. Kita mo naka-blindfold siya, oh. So, ang nakita ko dito is handa ka na eh. Handa ka na, pero yung isip mo din yung pumipigil sa'yo. Kasi may dalawang sword siya, oh. Yung unang sword, sinasabi niya na, okay, ito yung gagawin ko. Yung pangalawa, yan yung kumukontra. So, di ba Libra is about balance? Kaya yan din yung nakita ko dito na binabalanse mo. Every time na may bagong simula or bagong opportunity, talagang binabalanse mo muna, ano bang gagawin ko ito or ganyan. Kaya nga sabi nila, di ba, yung mga Libra hindi makapag-desisyon, overthinker, kasi laging isip ng isip. Ayan. Pero nakita ko at the same time, mukhang okay naman when it comes to yourself, self-love, self-care. Okay na okay. Pero when it comes to relationship, 50-50 yung lumabas. Okay? So, tingnan natin yung sa person mo, pero may lumabas na card, oh. The Devil. May nakita kong bad habits. 5 of Wands. Knight of Swords. Sa totoo lang nakita ko dito, merong pag-aaway. Merong sagutan, conflict. Ayan, ngayong taon, usong-uso ang conflict. It's Year of the Dragon. Kaya guys, make sure na habaan yung pasensya. Huwag mag-engage agad. Alam mo yung, kumbaga may nag-start ng isang conflict or gulo, 'di ba? Tapos papatulan. Kung papatulan, talagang lalala talaga siya. Kaya kailangan calm down, be patient. Okay? Yan yung mahalagang tandaan nyo ngayong taon. Kasi lumabas dito, may conflict eh. Ayan. So, kung sino man yung kadil nyo, oo, lumabas dito. Yeah, feeling ko outside na yan sa love reading kasi maraming tao eh. Ito oh, ayan, ang daming tao. Ayan. Baka sa trabaho nyo yan, baka sa bahay nyo or kung ano man yan. Since general reading kasi, iba-iba din kayo ng situation. So, okay, balik tayo. The Magician and the Eight of Swords. Ready ka na pero hindi ka makaalis. Parang inulit lang. Yung nga yung sabi ko na, oo, ready ka na. Tapos biglang, ay, hindi pa pala. Parang ganon. Hesitant ka. Pinipigilan ka ng pag-iisip mo. So, Knight of Pentacles and the Two of Cups. Mahal mo yung taong yan, pero ang bagal ng movement. Alam mo, may nakita ko dito na, malalim na pag-uusap. Ayan, oh. Baka yan yung kailangan yung gawin o kailangan mangyari. So, excuse me. Ang hirap na may sipon. Medyo may sipon ako. Okay. Ngayon, i-clarify natin, ano bang feelings ng person ni Libra? Queen of Swords, the Emperor. Parang galit ah. Six of Pentacles. So, maaring ito yung feelings niya sa'yo or ito yung tingin mo sa kanya. Minsan kasi guys, pinangungunahan ka. Yan yung na-feel ko dito, Libra, na pinangungunahan ka ng insecurity na pakiramdam mo, lalamunin ka ng taong yan. Kasi ang lakas ng energies na to, oh, Queen of Swords tsaka Emperor magkakatabi. Na parang, what I mean is, parang i-judge ka niya or sasaktan ka niya. Alam mo yon, parang inisip mo yun na sasaktan ako ng taong to, masamang tao to, parang ganun na harsh tong taong to. And also detach yung person na to. Pero sa isip mo lang to. Sa isip mo lang to, Libra. Masyado ka na-overwhelm. Emperor kasi yung tingin mo sa kanya, mataas masyado. Ayan. So, ayan. So, sabi ko nga kanina optimistic, pero meron ding part dito ng reading na nakikita ko na nagiging paranoid or overthinker. So, ayan, huwag magpa-overwhelm. Kaya ka pabalik-balik eh, nalilito ka. Ano ba? Gusto ba niya ako o hindi? Ganun yung nakikita ko yung Libra eh, na mahal ba niya ako o hindi? Galit ba siya sa akin o mahal ba niya ako? Either this or that.
Pero sa totoo lang, paulit-ulit lang, wala akong nakikita pa na ano, na concrete talaga. Although lumabas naman dito sa near future na ilalaban mo yan. Pero sa ngayon, pabalik-balik eh. So siguro ang masasabi ko na lang bilang advice is, um, hawak mo yung kung ano yung mangyayari sa relasyon nyo. Ikaw yung, ano, kumbaga, it's up to you. Depende yan sa gagawin mo. King of Wands. Temperance. Sabi dito guys, patience. Nakikita ko attracted ka sa taong yan eh. Ayan, merong attraction. Pero tahimik ka lang. Ilang beses mo nang pinaglaban yung relationship na yan. Grabe yung patience na nakikita ko dito. So siguro kaya mo iniisip siguro na kung sasaktan lang din naman ako ng taong to, bakit pa ako babalik sa kanya? Eh ilang beses ko na siyang pinaglaban. Tapos ngayon masasaktan na naman ako. So ramdam kita dito, Libra, kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi nagtiis ka rin para sa taong yan eh. So, kumbaga, iniisip mo na wala naman siyang karapatan na saktan ka kasi ikaw nga lagi ka nang nag-a-adjust sa kanya, di ba? Bakit kanya sasaktan? Ayan, oh. Grabe. Vulnerable ng feelings mo. Sobra. Ano bang totoong nararamdaman ng person ni Libra? Ayan, committed naman pala sa'yo eh. Four of Wands. Posibleng kasal na kayo or andun yung feeling na parang mag-asawa na kayo. Ayan, oh, 11-11. Wedding, stability, commitment. Ano pang feelings ng person ni Libra? Okay naman pala. Friendship yung lumabas. Parang nahihiya sa'yo. Parang gusto mag-message sa'yo or gustong mag-sorry sa'yo or gusto makipagkwentuhan sa'yo. Oh my gosh. Nakafocus sa'yo tong person na to. Parang gusto lang niya na ma-overcome niyo yung conflict, yung obstacles. Ang nakita ko dito, yung person mo very unique, no? Kakaiba. So, siguro parang feeling mo sa kanya, one of a kind talaga tong taong to. Kaya din nagustuhan mo siya or minahal mo siya. King of Pentacles and the Ten of Cups. Wow. So, nakita ko dito, family eh. Family, love, harmony, balance, achievement. Wow, very nice naman ang cards ng Libra. So, when it comes to finances, okay. Family, okay. Happiness, okay. All check. Okay. Ito, may sumisilip na card. Oh, wow. Ace of Wands. Six of Cups. Namimiss mo yung taong yan. Namimiss mo. Kinakalma mo yung sarili mo. Oh, justice. So, ayan. Ngayon nakikita ko na ito ka na, oh. Parang kumbaga naayos mo yung sarili mo. You are very strong. Grabe. Very strong. May gusto kang gawin eh. Pero sa totoo lang, kahit strong ka, natatakot ka pa rin. Ito, oh, Ace of Wands. May fear dito eh. Bakit may fear? Kasi nagsisimula pa lang. So, ayan. Okay. Any final message? Wow, final message. Any other message? Hermit. Eight of Pentacles. Nakita ko, nag-aaral ka, nakafocus ka. Maraming opportunity sa finances. Ayun na nga, Libra. Parang na-feel ko sa'yo, habang hinihintay mo yung tamang moment sa love life mo, nakafocus ka muna sa sarili mo at sa trabaho mo. Uy, good luck sa'yo. Ayan. Tingnan natin kung may mensahe ba si person mo. Isa, dalawa, tatlo. Okay, kukuha ko kayo ng advice card. Para sa mga Libra. Advice para sa ating mga magagandang Libra. At mensahe galing sa universe. Oh no, I'm gonna use the other cards. Kagaya nung ginawa ko sa ibang zodiac signs.
which is the Arboretum card. Oy! Okay. Message for lovely Libras. Okay. So, ang gustong sabihin ng person mo sa'yo, oh my gosh, walang pag-asa. Nawawalan siya ng pag-asa sa'yo. Strong, mahal pa rin kita. Grabe, you're special. Actually, ikaw din to eh. Posibleng pareho kayong nararamdaman. Pareho kayo ng nararamdaman ng taong yan. So, sana nga, maging okay na kayo. Ayun, isip niya kasi wala ng pag-asa eh. Pero, strong, nagpapaka-strong siya. At mahal ka pa rin niya. Ayan, yung iba siguro guys, parang hindi kayo makapaniwala pa iniisip nyo, hindi totoo yan. May ganun eh. Nafe-feel ko eh. Ayan, special ka para sa kanya. Kaya kahit feeling niya walang pag-asa, pero minamahal ka niya. Okay. Advice card, despair. Oh my gosh. I need your divine intercession right now, O Great Spirit. Lift this darkness from my soul. Free me from this burden. Open me to your highest plan. May I be a peaceful vessel for your love. So may plano talaga si God. Ipag-pray mo yan. Natanggalin yung lungkot sa'yo at makalaya ka sa burden na yan. At buksan yung isip mo sa plano ni God para sa'yo na kahit hindi mo yan naiisip or nai-imagine, pero kusang dadating yan sa buhay mo kung bubuksan mo yung sarili mo. And i-pray mo din na ikaw yung magdala ng peace sa situation na to at sa love. Ayan. I love it. And yung magical card mo naman, follow. Oh my gosh, may star. Alam mo, nakita ko dito, mukhang nagkaroon ka ng wisdom. Merong puno, oh. 3 symbolizes wisdom. Yung star naman symbolizes wish and blessing from the universe. So, posible yan, guys, na wish coming true, blessing galing kay God. And ikaw naman, very wise. Puno ka eh. Ito ka, oh, stable. Okay, tingnan natin galing sa book. Yung kahulugan nitong follow. Follow. Okay, ito siya. Ayan, follow. So, ang haba nito, yung sa dulo lang yung babasahin natin. Listen with truth and honesty to the magic that guides you and know in your heart that you are always following your path. Oh, I get it. Makinig ka daw sa katotohanan sa binibigay na gabay sa'yo. Ayan, gabay pala ito guys. Kaya follow yung title or yung pamagat. Kasi binibigyan ka daw ng signs, ng guidance, ng mga spirit guides mo, ng angels mo, ni God. At i-feel mo daw sa puso mo na ginagawa mo lahat para i-follow yung path na nakadestined para sa'yo. Ayan, pakinggan mo daw yung gabay na yan with truth and honesty. Ibig sabihin, kailangan maging realistic ka at makatotohanan ka sa sitwasyon mo. 444 on the clock. Ayan, may angel numbers. Ayan. Okay, guys, that's what I have for you, Libra, for your March Kapalaran. Thank you for watching. I-like nyo na tong video na to. And comment kung nagustuhan nyo ba or kung nag-resonate ba ang reading. Kung hindi nag-resonate, okay lang yun. I-comment nyo para alam ko. And also, kung bago kayo dito, welcome to this channel. Please subscribe to show your support. Gusto ko din mag-thank you sa mga nag-subscribe na. As of today, nasa 124,000 subscribers na tayo. Thank you so much, mga Libra. Actually, kaka-celebrate nga lang natin ng 123k subscribers. Nagpa-raffle po tayo nung Sabado. So, kung nakasali ba kayo o hindi, ayan, i-comment nyo, i-share nyo dito sa video na to. Ayan. So, also,
Available po ang private readings para sa mga gusto mag-avail. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko. And for those na nagtatanong about crystals, meron po mga crystal bracelets available for sale. Bisitahin nyo po sa Instagram page ko at i-message nyo na lang po ako doon. Marami at iba-iba po yung mga crystals. Pwede po kayong pumili. At yung mga crystals po na yan ay blessed with specific intention para sa'yo. May mga mantra at prayers din yan to attract specific manifestation mo. Kung ano man yung minamanifest mo, kung sa love man yan, sa pera, yes, meron po tayong mga mantra niyan at yung crystals natin ay naka-program para ma-attract mo yon. Ayan. So, message na lang kayo, guys. So, thank you so much, Libra. That's all for today. Have a good day. God bless you all. Stay safe and I'll see you again soon. Bye!